Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Marami palang napapahamak pa rin hanggang ngayon sa salitang akala, no? Kasi DJ Lindsay, hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yata na nagkaroon ako ng mga akala sa buhay. Akala ko kasi, I will be the happiest girl kapag nakahanap na ako ng no girlfriend since birth type of boyfriend. Kasi wala akong magiging karibal. Walang ex na papansin. At wala kang poproblemahin. Akala ko lang pala. Ang issue pala sa mga NGSB o no girlfriend since birth, kailangan mo silang hintayin. Hihintayin mo kung kailan sila mag-i-improve o magkukusa sa panunuyo sa'yo. Alam ko naman na kailangan pa nilang mag-adjust. Kailangan niya pang maging used to my ways. Pero talaga ba? Nababagalan po kasi ako eh. Parang wala namang improvement yung boyfriend ko. Masaya naman ako na ina-update ako. Pero parang casual lang. Wala man lang kalambing-lambing. Tapos minsan, umaabot siya ng ilang araw na hindi man lang ako kinakamusta. Tapos kapag kinumpronta ko naman siya tungkol doon, ang sasabihin niya, ganito na talaga ako. Talaga bang babaguhin mo ako? Hindi po siya malambing sa akin pagdating sa chats. Kapag magkasama naman po kami, hindi niya rin po ako kinakadal. Hindi tulad ng ibang boyfriend dyan na sobrang clingy sa mga girlfriend nila. For 3 months, DJ Lindsay, puro smack lang ang ginagawa namin.
Palagi na lang kiss sa cheeks, sa noo, sa kamay. Pero don't get me wrong ha. Hindi naman ako naghihintay na maging intimate agad kami. Pero alam mo yun, nababagalan lang talaga ako sa mga ginagawa niya. Nababagalan ako sa progress. Nababagalan akong maghintay kung kailan siya mag-i-improve o magiging boyfriend material talaga. Kailan ba siya magiging tulad ng ibang lalaki na, alam mo yun, malambing, ma-update, sinusundo palagi yung girlfriend. Yung para bang best friend nila yung girlfriend nila. Ito yata talaga yung hirap kapag no girlfriend since birth. Kumbaga, wala kasing experience eh. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ako na ako yung una niya. Tapos ngayon, long distance relationship pa kami. Hindi siya nag-i-initiate na tumawag sa akin or mag-video call man lang. Kaya parang nawawalan na po ako ng gana. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa itong relationship namin. Para kasing wala nang pag-asa eh. Hindi ko alam kung paano siya tuturuan. Kung paano ko sasabihin sa kanya na, hoy, lambingin mo naman ako. By the way, DJ Lindsay, nahihiya po akong i-open sa kanya to. Ayoko rin naman na gawin niya lang ang mga bagay na sinasabi ko dahil lang sa ito yung gusto kong gawin niya. Gusto ko syempre gawin niya yan dahil sa gusto niyang gawin yun para sa akin. Yung tipong merong pagkukusa. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko sa kanya at sa relasyon na to. Bibitaw na ba? O maghihintay pa? DJ Lindsay, maraming salamat sakaling mabasa mo itong story ko. Nga pala, ako si Marlene. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. 15 minutes, 15 na kembot, mga pangga. Makalipas mga alas 9 ng nagmamagandang morning. Oo, good morning sa mga tulad po ni Marlene. Oo, Marlene. Si Marlene na NGSB yung kanyang boyfriend pero hindi niya alam kung matutuwa ba siya o ano. Hoy, sa iba kaya gusto nila yung NGSB yung boyfriend nila. Tapos sa mga lalaki, di ba, gusto rin nila yung no boyfriend since birth, yung kanilang mga jowa, yung mga girlfriend, di ba? Wow! Sa iba kasi sweet yun eh, na parang ano, alam mo yung bragging rights mo. That's something na ipagmamalaki mo na, oh, ako yung unang girlfriend yan. Ako yung unang boyfriend niyan. Wag kayo. Mga ganyan. Feeling mo si Darna ka. Darna! Why? Di ba? Pero ito nga si Marlene, imbis po na matuwa, maging proud at maging, alam mo yun, kahit pa paano may angas ng konti. Parang nayayamot siya. Oo. Kasi nga, yun daw palang problema ng NGSB, no girlfriend since birth. Yung parang hindi niya alam kung anong gagawin. So, ibig sabihin, hindi niya alam kung paano magtrato ng girlfriend. Kasi nga, first girlfriend ka. Diba? Pero alam mo, ang tingin ko naman dyan, wala ba siyang ano, diba? Wala ba siyang parang tawag dito something na
ilo-look up to or someone that he has to look up to. Like, syempre dapat meron siya nakikita mga pinsan niya na may girlfriend, ganyan. Yung kuya niya na may girlfriend, di ba? Wow! Walang ganon. Nanay at tatay niya na naglalambingan, di ba? Tapos, di ba, be of service yung tatay niya sa kanyang nanay. Yung mga ganyang bagay, imposible kasi na parang hindi siya natututo or hindi niya alam yung gagawin niya kapag nasa relationship na siya, di ba? I'm sure. At saka naglipa na dyan yung mga kwento, di ba? Saan mo makikita on social media kung paano itrato ang isang girlfriend, di ba? Wow! Ano bang masasabi ninyo dito sa ating story ngayong umaga na ito? Pero bago yan, babati po muna ako kasi merong isang gwapong nilalang. Oo. Ito, gwapong nilalang na taga Antipolo, Rizal. Na talaga naman pong nag-birthday. O nagbe-birthday yata ngayon o birthday kahapon. Wait lang ha. Hanapin ko lang muna siya. Oo. Isang lalaking lumilingon sa pangalan na Otit. Hindi Otit yung pangalan niya. May pangalan siya. Wait lang. Nawawala eh. Ito, happiest birthday sa nag-iisang OG Otit. Otit talaga. Si Papa P. Richard Ruero. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Si Dad at kung ano-ano pa. Ang may-ari ng Lofang, ang Chinese resto sa Maya Alta. Mura na, sobrang sarap pa. Ayan, si Otit Lawrence Ruiz. Happy birthday, Kuya Lawrence. Kuya Lo. Oo, masarap yan. Ang sarap niyang ang sarap ng patatim sa kanila. In fairness. Happy birthday. Balita ko may pasyaron ka daw para sa akin, Kuya Lawrence. Hindi ko pa nakikita, no? O, sana maramdaman ko yung patatim na yon. Oh. Sana hindi siya binanata ni Romel habang natutulog ako. Happy birthday, Kuya Lawrence. Wow! And yun, hello po sa mga pangga natin na magko-comment na tungkol dito sa kwento ni Marlene. Kuya Lawrence, anong masasabi mo tungkol dito sa kwento ni Marlene na NGSB? Oo, eto, basa tayo ng mga comments dito mga pangga. Oo. Sabi dito, nako yan kasi madalas ka naghahanap ng NGSB, yan tuloy yung napala mo. Wala ding experience. Sabi dito ni Kilay, good morning mga pangga, dapat kausapin niya yung boyfriend niya para alam nung guy kung ano yung mga pagkukulang niya. Diba? Sabi naman ni Alicia, o sabi naman po ni Alicia, kung ganyan ka pa, ganyan ka pala, maghanap ka na lang ng iba, Marlene. Bitawan mo na. Kung sa pakiramdam mo naman pala, sarili lang niya yung, di ba, iniintindi niya, gora ka na. Kung ako, maganda nga ang ganyan. Parang medyo hindi ko naintindihan yung comment mo Medyo mahirap siyang intindihan, Ate Alicia, ha? Oo, Ate Alicia Guevara, ha? And sino pa ba yung mga nandito? Good morning, DJ Lindsay from San Fernando, La Union. Sabi ni Maria Manalese. And pakibati naman po si Ping, sabi po ni Joanne Javier. O sabi naman ni Ate Letty, baka naman talaga gentleman lang siya. Oo. Minsan alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako sa mga gentleman. Oo, yung tipong, napaka-gentleman mo naman. Wag kaya. Bawasan mo kaya yung pagka-gentleman mo. Diba? Mas maganda kasi minsan, diba, yung maginoo pero medyo bastos. Sabi nila, no? Ikaw, gusto mo ba yun, Pangga? Yung super gentleman na halos, diba, halos lumagpas na sa langit sa pagiging gentleman. O mas gusto mo ba yung maginoo pero medyo bastos? Why? Diba? Ako nakikita ko dyan, yun nga kasi yung downside ng NGSB, diba? Yung wala siyang experience. O kailangan mo rin tingnan yung pamilya niya, paano ba siya pinalaki, sino ba yung mga nakapaligid sa kanya. Diba? Ang kagandahan nga dito, huwag ka masyadong mag-expect. Kumbaga laging surprise ang mga mangyayari sa'yo. Ngayon, kung sa tingin mo nakaka-apekto sa'yo yung pagiging NGSB niya, di sabihin mo sa kanya out loud. Yun yung problema sa atin mga babae. Kinikimkim kasi natin, di ba? Dapat sabihin natin sa kanila kung anong problema. That way, malalaman nila kung paano ayusin yung relasyon ninyong dalawa. Di ba? Huwag yung puro ano ka lang dyan. Puro kembot ka lang dyan. Di ba sinasabi mo kung kani-kanino yung problema, pero hindi mo sinasabi sa kanya. Hindi mo sinasabi yung problema doon sa source.
Diba? Sa source ng problema. Puro tayo kim-kim lang, kim-kim. Ganyan. Sa self-pity. Diba? Di man lang ako nilalambing ng boyfriend ko, buti pa yung ibang babae nilalambing. Di man lang ako sinusundo ng boyfriend ko, buti pa yung iba. Diba? Sabihin mo sa kanya na baka naman. Uy, baby, wala ka bang gagawin mamaya? Sunduin mo naman ako. Kasi sobrang lambing ng feeling eh. Alam mo, sobrang sarap sa feeling kapag sinusundo mo ko. Sobrang nakakakilig. Promise. Ay, kailangan mo sabihin sa kanya kung ano yung mga nakakapagpakilig sa'yo, kung ano yung nakakapagpa-happy sa'yo. Kasi ang mga lalaki, hindi naman, di ba, hindi naman lahat ng kalalakihan sensitive sa nararamdaman at gusto ng mga babae. Di ba? So, kailangan mo talagang i-address. Kung sa tingin mo, yung boyfriend mo ay hindi makaramdam, 'di ba? Kasi nga wala siyang experience, 'di ba? Lagi niyang sasabihin niya yung no experience ako NGSB, yung NGSB card, lagi niya sasabihin, ganito na talaga ako eh. Ako hindi ako naniniwala na kapag ganyan na ang isang tao, ganyan na siya forever and ever. Amen, ha? Kung gusto niya magbago, magbabago siya, 'di ba? Pero alam mo, magbabago lang ang isang lalaki para sa babaeng gustong-gusto at mahal na mahal niya. Doon sa babaeng the one niya. Doon lang talaga siya magbabago. Doon lang marirealize nung lalaki na, ay, may issues pala sa ginagawa ko. Ay, wait lang, kulang pala yung efforts ko. Ay, wait lang, bakit hindi ko siya tinatawagan? Doon niya lang marirealize. Kasi ang lalaking gustong-gusto ka, di ba? Sobrang clingy sa'yo. Sobrang over sa pagla-love bomb. Di ba? Pag sinabing love bomb, lahat ng yung gestures ng pag-ibig, ng pagmamahal, pampakilig, ipaparamdam sa'yo. Diba? Ngayon kapag hindi mo nararamdaman, yung mga ganyan, pagiging clingy, pagka-cuddle-cuddle, di ba? Well, kailangan mo sabihin sa kanya. Kasi kung hindi mo talaga yung mararamdaman. Diba? Hindi naman automatic, diba? Washing machine yung jowa mo, diba? Isang pindot mo lang, gagawin niya na lahat. Di ganun, be. Matagal na nating problema ang mga babae yan. Dapat by now, alam na natin kung paano makipag-usap, makipag-communicate sa ating mga jowa. Sabihin mo lang kung anong nararamdaman mo. Diba? Ano sabi dito? Sabi dito, Beshi, good morning. DJ Lindsay, watching from Malolos, Bulacan. Pabati naman Team Beshi. Thank you very much. Sabi dito ni Nicole, DJ Lindsay, mas maganda ang maginoo. Pero medyo bastos. Okay naman. Oo, wag lang yung sobra-sobrang bastos, di ba? Yung sapat-sapat lang, yung level lang ba, di ba? Sabi dito ni Ate Yoli, mag-usap kayo para malaman yung mga gusto at ayaw nyo sa isa't isa. Sabi naman ni Bernard Arata, to our letter sender, loving someone, especially with your situation, is constant learning and takes a lot of patience. I say give him time and don't give up. Be the person to teach him the right ways. If you really love the person, you do everything for that person. Make him feel how you deserve to be treated. Aww, very well said. Diba? Kasi meron naman talagang pressure kapag first. 'Di ba? Sa lahat ng first times, 'di ba? First times, gusto mo 'yon? Sa lahat ng bagay na first time mong gagawin, lagi namang may pressure. Laging mangangapa-ngapa ka. Parang sa trabaho, 'di ba? Ikaw ba ay pumunta ka na sa isang kumpanya na alam mo na agad kung anong gagawin? 'Di ba? Syempre hindi. Kilala mo na agad yung mga kasama mo? Syempre hindi. Diba? Kasi first time mo. So, ganun din sa relasyon, mangangapa at mangangapa. Pero hindi po pwedeng forever and ever ka ng mangangapa, ha? Dapat may mag-intervene. Dapat may magsabi sa'yo kung anong gagawin. Diba? So, ganun din sa'yo, ating Horl. Dapat sabihin mo sa kanya kung anong dapat gawin. Ngayon, kapag sinabi mo na at ilang beses mo nang inulit, tapos hindi talaga siya natututo, isa lang ang ibig sabihin niya. Hindi siya invested sa'yo. Hindi siya invested. Hindi siya ganun ka-involved sa'yo. Hindi kanya ganun ka-gusto. Diba? Hindi kanya gusto enough to, initiate things. Diba? Ganyan talaga ang buhay eh. Diba? May mga tao tayong makikilala na akala natin invested sa atin, na akala natin naka-jackpot tayo, pero hindi naman pala. Diba? And okay lang yan kasi marami pa naman talaga tayong matututunan at marami pa tayong makikilala sa buhay na to. Kailangan mo lang laging ibigay yung 100% mo. Ako doon ako naniniwala. Kailangan mong ibigay yung todo. 'Di ba? Over na pagmamahal mo, yung super pagmamahal mo, 'di ba? Pero gamitan mo ng logic, 'di ba? Hindi pa pwedeng puro puso-puso lang. Wow! Gamitan mo ng logic para hindi ka masaktan. That's one way of saving yourself from a lot of pain, 'di ba? Sabihin mo sa kanya kung anong dapat gawin
pero pag pinaulit-ulit mo na tapos hindi pa rin niya na-consume yun, hindi pa rin siya natuto, pack up na. Ganyan na talaga siya. Hindi siya invested sa'yo, iwan mo na. Okay na yan. O at least you did your best. At least you did your part. Ganun yun. Diba? Yun lang para sa akin. Sabi pa dito, hi DJ Lindsay, listening from Fallon, Nevada, USA. I love you to my wife, May Geraldine Arat, and to my sons, Humphrey and... paano po basahin ito? Giles or Giles or... Gills? Huy! Sorry na, hindi ko alam. More power to you. Thank you so much, Bernard Arata. And sabi naman ni Ate Leti Uleto, tama DJ Lindsay. Good morning, madam, sabi ni Christopher Rainier Gray. Good morning po! Good morning sa inyong lahat. Good morning, sabi ng bulaklakan na damit ko for today's video. Alam mo, kanina pa akong init na init. Hindi ko alam kung bakit. Oo. There is something inside of me that I do not know. Ay, nako. 9:27 ang nagmamagandang umaga. Giving you something from Aiza Sigera. This one is called Pagdating ng Panahon. Who knows? Pagdating ng panahon, malay mo, mag-workout na kayong dalawa. Diba? Hintayin mo lang yun. Pero kung naiinip ka na, okay lang din naman. Alam kong hindi mo pansin, narito lang